Siya ay napuno ng dugo, ang kanyang katawan ay nabugbog dahil sa mga pag-atake ng taong lobo, na dulot ng marahas na paghagis. Nakatayo si Song na nagyelo, nanlalaki ang mga mata sa takot, napapaligiran ng matutulis na bato. Isang abiso ang lumitaw, na nagpapahayag ng pagkamatay ng amo ng taong lobo, ang susi sa pagpasa sa pagsusulit. Inimbestigahan at nasuri ang sanhi ng kamatayan. Nakahiga ang katawan ng amo ng werewolf sa harap ni Song, at tinitigan niya ito, natulala. Hindi kaya patay na talaga ang target ng pagsubok, ang amo ng werewolf. Habang namumuo ang takot, tumatakbo ang iniisip ni Song. Kinahihit niya ang kanyang ulo, tumutulo na ang pawis sa kanyang mukha. Ang isa pang abiso ay lumitaw, na nagsasaad na ang pagsusuri ay kumpleto at na ang isang panghihimasok ay naganap sa opisina ng Challenger Hangyon. Mula sa kuweba, lumitaw ang isang figurang nakasuot ng metal na baluti. Ang bagong abiso ay nagpaalam kay Song na ang layunin ng hamon ay nagbago, kailangan na niyang talunin ang isang challenger mula sa ibang dimensyon na sumalakay sa kanyang pagsubok. Ang figure ay isang napakalaking kabalyero, nakabaluti sa kumikinang na metal na may kumikinang na lilang mga mata at isang dambuhalang espada. Nagtama ang mata ni Song at ng knight. Naalala niya ang naunang abiso, ang kabalyerong ito ay nanggaling sa ibang dimensyon. Apat na tore na may iba't ibang kulay ang nakatayo sa walang hanggang kawalan, na naging dahilan upang maniwala ang Dream na umiral ang Tower of Trial sa maraming dimensyon, hindi lang sa Earth. Habang nakatitig siya sa mga mata ng kabalyero, nalilito kung paano ito mangyayari, itinaas ng kabalyero ang kanyang espada at kinwestiyon ang kaligtasan ni Song. Hindi niya inaasahan ang isang tao mula sa isang hindi maunlad na mundo na aabot sa ganito. Tinanong ng kabalyero kung si Song ang pinuno ng paglilitis bago itinutok ang kanyang espada ng direkta sa kanya, ang mga mata ay kumikinang na may nagniningas na intensidad. Kinutya niya si Song dahil sa kanyang pananahimik, tinawag siyang barbarian, sa pag-aakalang naparalisa siya sa takot sa nalalapit na kamatayan. Itinaas ni Song ang kanyang espada bilang depensa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng takot. Iniisip niya kung nagwawala na ba ang kabalyerong ito. Inulit ang abiso, kinailangan ni Song na pumatay ng isang challenger mula sa ibang dimensyon na sumalakay sa kanyang paglilitis. Sumulong ang kabalyero, nakatutok sa kanya ang espada. Si Song ay nakatayong matatag, may espada sa kamay, na naninindigan sa labanan. Hindi niya akalain na ang target ng paglilitis sa kanya ay papatayin ng isang nanghihimasok mula sa ibang dimensyon. Pagkatapos ay napagtanto ni Dream kung gaano siya kaswerte na hindi pa nabigo ang pagsubok. Ang kabalyero ay nagsimulang magsalaysay ng mahika sa pamamagitan ng kanyang espada, na nagpakinang sa kulay ube. Tinuya niya si Song, na sinasabing natatakot siyang magsalita, at nagpa siya na wakasan ang kanyang pagdurusa. Sa sobrang galit, tumutok si Song, naghahanda sa pag-atake ng kabalyero. Ang kabalyero ay naniningil, gumagalaw na may malabo ng lilang enerhiya. Mabilis na sinipan ni Song ang katawan ng patay na werewolf patungo sa kabalyero, pinalipad ito patungo sa kanya. Ngunit walang kahirap-hirap na hiniwa ito ng kabalyero gamit ang kanyang napakalaking espada. Pagkatapos ay may pumukaw sa kanyang atensyon, lumantad sa kanyang harapan si Dream. Sa nag-aalab na mga mata, mabilis na nakareact ang knight, ngunit sa paghampas niya, nakita niya ang kanyang espada na hindi nakakapinsala sa armor ng knight, na hindi nagdulot ng pinsala. Balak sana ni Song na putulin ang baluti, ngunit sa halip, ang kanyang espada ay naging walang silbi. Ang kabalyero ay tumayo sa kanyang harapan, sinisingil ang kanyang espada ng mahika, at mapang-akit na ipinahayag na ang lahat ng ito ay panaginip lamang. Buong lakas, hamampas siya, ngunit nagawa ni Song na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagtataas ng kalasag na nakuha niya kamakailan. Gayunpaman, ang kalasag ay nabasag sa mga piraso, at ang panaginip mismo ay lumipad ng malayo at mabilis, na bumagsak sa pader ng may lakas na nag-iwan ng malaking dent. Ang impact ay nagdulot ng pagbuhos ng dugo mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit. Hinawakan niya ang kanyang kamay, na bali mula sa malakas na suntok ng kabalyero, habang nakatayo ang kabalyero sa kanyang harapan, may hawak na espada. Tumingin sa kanya ang kabalyero at sinabing habang nahaharangan niya ang aura, kung hahayaan niyang mahati sa kalahati, mamamatay siya ng mabilis at walang sakit. Ang panaginip ay nagsimulang sumigaw,
na nagpapaliwanag na ang sistema ay nakilala siya bilang isang nanghihimasok at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay dahil sa pagkilalang ito, na nagpapakita na ito ang unang pagkakataon na nakita siya ng panaginip. Ang kabalyero ay nakatayo ng mahinahon sa kanyang harapan, tumatawa, at sinabi na ang isang barbarian ay hindi maaaring maunawaan kung ano ang isang storyline. Nagulat si Song, nagtanong kung bakit nangyari ang ganito sa kanyang paglilitis. Ang kabalyero, na kumikinang sa isang lilang aura, ay nagsabi sa kanya na huwag magtanim ng sama ng loob, na nagpapaliwanag na ang tore ay likas na hindi mahuhulaan. Pagkatapos ay nagpasya siyang putulin ang pag-uusap dahil oras na upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng karangalan. Nang pipigilan na siya ni Song, hinawakan ang kanyang naputol na kamay at pinipigilan ang sakit, tinanong niya ang kabalyero na ipaliwanag kung ano ang isang pagpapakilala sa sahig. Tumigil ang kabalyero, medyo hamuupo ang kanyang galit, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimula siyang magpaliwanag. Sinabi niya na pagkatapos ng ikawalong palapag, ang proseso ng pagpapalawak ng system ay nagpasimula ng isang bagay na tinatawag na pagpapatupad ng palapag. Isa itong maliit na window ng notification na nag-aalok ng ticket para sa pagpapakilala sa sahig. Ang pagbili ng naturang ticket ay nagpapahintulot sa isa na makagambale sa mga pagsubok ng iba. Ipinaliwanag pa niya na kapag naabot mo ang tuktok ng isang palapag, maaari kang bumaba habang naka-embed ang iyong sarili dito. Si Song, na nakahawak pa rin sa kanyang kamay sa sakit, ay nagtanong kung tinatawag ng kabalyero ang lugar na ito na isang hindi maunlad na mundo. Napataas ang kilay ng knight sa tanong ni Song at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Pagkatapos ay tinanong ni Song kung ang kabalyero ay nanggaling sa ibang dimensyon. Tumingin sa kanya ang knight, habang si Song ay nakatagilid ang kanyang ulo sa sakit, at sumagot na tila siya ay mula sa ibang mundo. Si Song, kasama ang kanyang Eye of Truth na kasanayan, ay tumingin sa kabalyero, at ang buong kabalyero ay nabalot ng isang lilang aura. Kinumpirma ng abiso na ganap na tapat ang kabalyero. Nanatiling tahimik si Song, na nagninilay-nilay sa katotohanan ng mga salita ng kabalyero. Ang kabalyero, na galit na ngayon, ay itinutok ang kanyang espada kay Song at pinagsabihan siya sa kanyang katapangan sa paghusga sa mga salita at kilos ng kabalyero. Nakangiti at may determinasyon na sumagot si Song na walang magagawa ang kabalyero tungkol dito. Lalong tumindi ang galit ng kabalyero habang nagbanta siyang hihiwalayin si Song, nagtatanong kung gaano kawalang galang si Song. Sa isang nakakaalam na hitsura, sinabi ni Song na nakakuha siya ng mahalagang impormasyon at iminungkahi na maaari siyang magbahagi ng isang nakakatuwang katotohanan. Ang kabalyero, na naiintriga, ay nagtanong kung ano ang katotohanan. Si Song, na hawak pa rin ang kanyang nasugatan na kamay, ay sumagot na salamat sa kanyang kasanayan sa pagpaparaya sa sakit, ang sakit mula sa kanyang naputol na kamay ay halos hindi na nakaabala sa kanya. Sa madaling salita, hindi man lang siya nagpipigil dahil sa sakit, wala itong epekto sa kanya. Sinimulang bitawan ni Dream ang kanyang pagkakahawak, nanginginig ang kamay at puno ng dugo. Sa sandaling iyon, ang pinabilis na regeneration skill ay na-activate, na nagpapagaling sa kanyang braso na parang walang nangyari. Dagdag pa ni Song, kapag binitawan niya kaagad ang kanyang kamay, automatiko itong gagaling dahil sa accelerated regeneration skill. Gayunpaman, tila magbabahagi lamang ang knight ng impormasyon kung ang Dream ay mukhang kaawa-awa. Ang knight, malinaw na nagulat, pagkatapos ay nagsimulang maghanda para sa isang pag-atake, sinisingil ang kanyang espada ng isang purple na maa. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Song na sinusubukan lang ni Dream ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. Ang knight, gayunpaman, ay nagpasya na anuman ang sitwasyon, kung ang lakas lamang ni Dream ay ang kanyang ipinakita kanina, hindi siya makakatakas. Sumipa sa lupa si Dream, na pinalipad sa hangin ang espada ng knight. Naabutan niya ito sa kalagitnaan ng paglipad, pagkatapos ay inilagay sa harap niya na may pulang aura, na nagsasabi na ang kanyang lakas ay mabilis na lumalaki. Kinilala ng knight na mapapahusay ni Dream ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga kaluluwa, ngunit hindi pa niya ginagamit ang mga kaluluwa ng mga taong lobo, na nagresulta sa isang makabuluhang pagtaas sa kanyang lakas, litsi, stamina, mana, at tibay. Si Dream mismo ay mukhang mas malakas na ngayon, napapaligiran ng asul na aura. Ang knight, na nabigla,
ay nagtanong kung, bilang karagdagan sa kakayahan sa pagpapagaling, ang Dream ay may anumang natatanging katangian. Inactivate ni Dream ang eksklusibong epekto ng kanyang balabal ng assassin, na pinalakas ang kanyang bilis ng 15% sa loob ng 1 minuto. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at gumamit ng instant acceleration, nag-iwan ng asol na trail. Ang Knight, na pinagpapawisan sa takot, ay napagtanto na ang 5th floor challenger na ito ay may maraming kakayahan. Biglang sumugod si Dream patungo sa Knight bago siya makapag-react. Si Song ay umatake, ngunit napigilan ng Knight ang kanyang mga suntok. Sa kabila nito, ang mga welga ni Song ay sapat na malakas upang masira ang kanyang baluti. Ang Knight, na nagtataas ng espada na nagtatanggol, ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ito ay ikalimang palapag pa lamang, ngunit ang Dream ay may napakalaking istatistika. Ang Knight, na bigo, ay sumigaw kay Dream at nagsimulang gumamit ng magic. Tinutukan niya ng suntok si Dream, na mahinahong umiwas dito, na pagtantong na-activate ng Knight ang kanyang aura. Ang espada ng Knight ay naipit sa bato, at habang siya ay nagsimulang mahinahon na hiwain ito, napansin ni Dream at mabilis na nagsimulang umatras. Ang Knight ay nagawang maghiwa sa ilang mga bato sa isang suntok, ngunit mahusay na inilegan ni Dream ang bawat isa. Naisip niya sa kanyang sarili na ang aura ay isang mataas na antas ng kasanayan, at ang gayong malalakas na suntok ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Iniwasan ni Dream ang impact na parang na-freeze siya saglit, kumbinsido na ang kanyang mga estatistika ay mas mataas kaysa sa Knights, na nagpapahintulot sa kanya na madaling maiwasan ang mga critical na hit. Gayunpaman, ang tunay na hamon ay nasa armor ng Knight. Binunot ng Knight ang kanyang espada, nilaslas ito sa bato at walang kahirap-hirap na pinutol ito sa kalahati. Ang kanyang gamit ay mataas na antas, halos hindi masisira, malayo sa kasalukuyang kakayahan ni Son. Tumalbog si Dream sa kanyang mga suntok, walang ginawang pinsala, at pagkatapos ay tumakbo sa likuran niya, patuloy na humahampas, alam na kung patuloy siyang hamampas, sa huli ay makakalagpas siya. Sa isa sa mga pag-ataking ito, isang kidlat ang tumama sa Knight, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang Knight ay napasigaw sa pagkalito, hindi maintindihan ang pinagmulan ng sakit. Pagkatapos ng lahat, ang espada ni Son ay isang Thunder Sword na may 10% na posibilidad na makatawag ng kidlat. Natuwa si Son nang sa wakas ay nag-trigger ang epekto, nakangiti habang ang kanyang espada ay kumalusko sa kuryente. Bumagsak ang Knight sa lupa, umaagos ang dugo mula sa ilalim ng kanyang baluti, bumaba ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran habang umuubos siya ng dugo. Tinitigan siya ni Son na nagtataka. Iniisip niya kung ang baluti ng Knight ay may tampok na pamalo ng kidlat, na magpapahirap sa mga bagay-bagay, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang sugal ay nagbunga. Nang inig ang Knight sa matinding paghihirap ngunit nagawa niyang iangat ang kanyang ulo at sumulyap kay Son na may naghihingalong tingin. Bumulong siya na dapat siyang manalo, na sinasabi na ang kanyang kalaban ay isang hamon lamang mula sa ikalimang palapag at hindi maintindihan kung paano kahit na posible na ang isang taong may napakaraming kasanayan ay nakatayo sa kanyang harapan. Itinutok ni Son ang kanyang espada sa kanya at sinabing kakaiba ang Knight, lubos na umaasa sa kanyang mataas na antas na kasanayan at baluti. Sinimulang iwaksi ni Dream ang kanyang espada, handang wakasan ang buhay ng Knight. Ang Knight, na puno ng takot, ay nagtakip ng kanyang mga kamay at nagmakaawa kay Son na huminto, nangako na masasagot niya ang lahat ng kanyang mga katanungan. Si Son, hindi na bigla, ay malamig na sumagot na hindi na kailangan ng mga sagot. Sumigaw ang Knight, ngunit itinusok ni Son ang kanyang kutsilyo sa gitna ng kanyang baluti, agad siyang pinatay. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang ang Knight ay gumawa ng pangwakas, desperadong galaw gamit ang kanyang kamay bago bumagsak. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Ka-recap, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mag-iingat lagi kayo ka-recap, peace.